Hello guys, kamusta? Break time ko na ngayon. Kadalasan pag break time ko is nagbabaon ako ng maluto para hindi na ako bibilang pagkain. Pero ngayon is wala akong maluto dahil galing pa tayo sa siniluan kanina, nagdiretso na tayo pasok. Ang ginagawa ko pagka ganitong wala akong baon is dumediretso ako dito sa parasan dito. Dahil isang beses nakapag-pares kasi ako doon is na masarapan ko. Nakakatuwa lang din yung mga ganong klase ng business kasi kumbaga may nakakatulong din sila sa mga katulad natin ng mga nangangailangan ng bigla na makakainan, ano. Yung tipo na wala kang dalang baon, tapos konting lakad mo lang is may makikita ka na ganong kainan na paresan. Bukod sa mura is masarap, kaya makakasurvive ka din. Yung mga ganong kainan guys is napakalaking tulong sa mga katulad nating mga empleyado tsaka yung mga hindi na nakakapag-asikaso na magluto na kanilang mga baon sa trabaho, ano. Sa Maynila, usong-uso yung mga ganyang pares eh. Siyempre diba napakadami din mga empleyado na wala rin makakainan na medyo malapit-lapit. Tapos bukod, siyempre mga nagtitipid din tayo. Doon tayo sa makakamura tayo at makakasurvive naman tayo. Kaya guys, samahan nyo ako, kakain tayo doon ngayon. Yo guys, ayon sa ating konting pananaliksik at pagiging chismoso is naitanong ko dito kay kuya kung maganda nga ba yung gantong klaseng negosyo, yung parisan. Ayon naman sa kanya is maganda naman ito at kadalasan nga is hanggang tanghali lang ang kanyang paninda dahil bukod sa maganda yung kanyang napestuhan dahil medyo matao is masarap din yung kanyang pares kaya binabalik-balikan din. At bukod dun is mura at abot kaya marami siyang suki. About naman sa kanyang kitaan is hindi ko na naitanong dahil syempre may mga business kasi na confidential din ang kanilang mga kinikita kaya hindi ko na rin yun inusisa. Pero siguradong maganda ang kanyang kitaan dyan dahil maaga siya nakakaubos at marami na rin siyang suki. Kaya masasabi ko rin na maganda rin itong business, ano, Pares overload. Sabi nga nila, pag mag-start ka daw ng isang business, is ang maganda daw is humanap ka ng solusyon sa isang problema. Kaya yung mga ganyang mga paresan na mga ganyang klaseng business is napakaganda niyan dahil nakakatulong sila sa mga tulad natin ng mga empleyado na hindi na kaya o hindi na nagagawang mag-prepare ng pagkain bago pumasok, o yung mga katulad natin na medyo nagtitipid-tipid tayo para syempre binabudget din natin yung ating pera, yung ating budget is tinitipid natin para mawat pa sa susunod na sweldo natin. Relate dito yung mga mga empleyado natin, lalo yung mga kaibigan natin mga nadya sa Manila, mga nagmamanila na talagang medyo mahal ang mga bilihin dyan. Tsaka wala kang makikita dyan restaurant na mura. Hindi ka to dito sa ating probinsya na may mabibili ka pang 50 pesos na ulam. Eh pagka dyan sa Maynila, pinakamababa na siguro 70, bukod pa yung kanin doon. Hindi ka to dito na 50 pesos lang is makakakain ka na, ano. Kaya napakalaking bagay din ng mga gantong kainan na tipo na maisosurvive ka talaga sa maghapon mo. Yung iba nga ay halos diyan taga nakain sila eh para makatipid sila. Kailangan lang din balance ba? Siyempre kailangan din masyadong kumain ng mga masustansya tulad ng mga gulay-gulay. Kaya hindi dapat lagi din, pero kung tutusin ba, napakalaking tulong pa rin nila sa tulad natin, ano. Kaya goods tong business na to, yung parisan na yan. Sa mga nagpaplano diyan ng mga mag-business, malay nyo kaya nyong magpares. Magandang business din yan.